Ang bayan ng Kalinog ay isang munisipalidad sa lalawigan ng Iloilo, Pilipinas. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 62,853 katao. Ang bayan ng Kalinog ay nahahati sa 59 na mga barangay. Bawat barangay ay binubuo ng mga purok at may mga sityo. Ang gitnang lugar na kinilala bilang poblasyon area ay binubuo ng 4 na barangay. Ito ay Poblasyon Sentro, Poblasyon Ilaya, Poblasyon Delgado at Poblasyon Rizal Ilawod. Isang panukala ang pagdaragdag ng 5 barangay sa urban land area. Sila ay mga barangay Carbasana, Dalit, Simsiman, Bukalinog at Libot. Sila ang bubuo sa mas malaking poblasyon area. Ang tanawin ng Kalinog ay nag-iiba mula sa patag at mababang lugar hanggang sa mga gumugulong na buron at bulubundukin. Ang naitalang elevation para sa Kalinog ay 55 metro, bagamat malamang na ito ay tumutukoy sa town proper at hindi sumasalamin sa mas mataas na mga bulubundukin. Ang ilan sa mga kilalang tampok ng bundok ng Kalinog ay kinabibilangan ng Mount Laulao sa barangay Manaripay. Ang bayan ay nasa silangang bahagi din ng Central Panay Mountain Range na nagsisilbing natural na hangganan sa pagitan ng mga lalawigan ng Iloilo at Antique. May 2 pangkat etniko na natukoy. Sila ang tribong Solodnon o Bukidnon at ang Ati. Ang tribong Solodnon o Bukidnon ay binubuo ng 13 bulubunduking barangay. Ang grupong Eta o Ati ay nanirahan sa iba't ibang barangay ng munisipyo. Ang Kalinog ay tahanan ng Panay Bukidnon, isang katutubong grupo na kilala sa mga tradisyon at epikong tula ang Hinilawod. Itinatampok ng diskarte sa lokal ng turismo ang hindi nasasalat na pamanang kultura ng komunidad na ito na nag-aalok ng mga tunay at nakakaingganyong karanasan. Ang Hinurugway o Sigulaw Nunay Festival ay isang taunang pagdiriwang na ipinagdiriwang ang kultura at kasaysayan ng Kalinog at ng Panay Bukidnon. Ang Sugidaw Nunay ay tumutukoy sa tradisyon ng epekong awit, nagtatampok ng ang festival ng isang street dancing competition na naglalarawan ng mga eksenang mula sa epiko ng Hinilawod na nagpapakita ng tradisyonal na musika at mga pagtatanghal. At noong Hulyo 2024, natapos ang Haloar Dam sa Haloar River sa Kalinog. Ang dam ay bahagi ng Haloar River Multipurpose Project Stage 2 GRMP2 na suportado ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos at ng dating Senador ng Pilipinas na si Franklin Drilon. Pero alam niyo ba mga kaibigan kung bakit tinatawag na Kalinog ang Kalinog? Ang Kalinog ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Panay Island sa Pilipinas. Ayon sa lokal na alamat, ito ay kabilang sa mga lugar kung saan pinili ni Dato Maricudo ang Ati Chieftain na manirahan matapos ibigay ang mababang rehiyon ng Panay sa Malay settlers kapalit ng ginto at iba pang mga kalakal. Ang kaganapang ito na kadalasang napitsahan noong ika-13 siglo ay nag-ugat sa oral na tradisyon at isinangguni sa Maragtas, isang semi-legendary na salaysay ng unang bahagi ng kasaysayan ng Panay. Ang mga unang naninirahan sa Kalinog ay pinaniwalaang bahagi ng katutubong komunidad ng Ati na pinamumunuan ni Dato Maricudo. Matapos ang pakikipagpalitan sa mga Malay, si Maricudo at ang kanyang mga tao ay unti-unting umatras sa lupain na kalaunan ay nanirahan sa pagitan ng mga ilog ng Haloar at Ulian. Sinasabi ng mga oral account na itinatag ni Maricudo ang kanyang huling paninirahan sa ibabaw ng isang serye ng mga burol na ngayon ay tinatanaw ang kasalukuyang poblasyon sentro ng bayan at lokal na tinutukoy bilang
ang Maricudo Hills. Pasunod ng pag-atras ng mga ati, ang mga grupong Malay sa ilalim ng direksyon ni Dato Sumakwil, isa sa mga 10 dato ng Borneo, ay lumipat sa lugar upang pamahalaan ng paninirahan sa kanyang mga tao. Iniulat na ipinagkaloob ni Sumakwil ang mga teritoryo sa kanyang mga tauhan. Si Lumakad ay binigyan ng lupa sa tabi ng ilog Haluar at ang mga Dumaraog ay ibinigay ang lugar sa tabi ng ilog Ulian. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga salungatan sa pagitan ng kanilang mga inapo, ngunit kalaunan ay nalutas sa pamamagitan ng intermarriage na muling pinagsama ang mga grupo bago dumating ang mga Espanyol. Ang pananakop ng mga Espanyol sa Panay ay nagsimula ng marubrob noong huling kalahati ng ika-16 na siglo. Noong 1569, si Miguel Lopez de Legazpi ay hinimok ang ng kanyang mga tauhan na ilipat ang kuta ng mga Espanyol mula sa Cebu patungo sa Panay dahil sa mayamang mapagkukunan ng isla at estratehimong lokasyon. Dumating si Legazpi noong 1570 at muling ipinamahagi ang lupa bilang mga gawad sa mga Espanyol na ninirahan sa mga katutubo ng kooperatiba. Sa gayon ay binago ang umiiral na ekstruktura ng pamamahala na nakabatay sa barangay. Ang Kalinog ay kabilang sa mga pamayanan na nasa ilalim ng kontrol ng mga Espanyol. Sinasabi ng lokal na tradisyon ng mga Espanyol sa pagdating ay humanga sa katahimikan ng lugar at nagtanong sa mga lugar sa katutubong termino para sa mapayapa. Tumugon ang mga taga roon kasama si Kalinong, hindi mabigkas ng tumpak ang salita. Ang mga Espanyol ay nagpatibay sa isang pinakasimple Hispanisadong version, Kalinog, na naging opisyal na pangalan ng bayan. Noong unang bahagi ng ika-18 siglo, ang Kalinog ay binuo bilang isang permanenteng bayan gamit ang modelo ng pagpaplano ng lungsod na iniresita ng mga batas ng kolonyal sa Espanyol na Indies. Ipinag-utos ng modelong ito ang isang sentral na plaza na napapalibutan ng mga pangunahing istruktura gaya ng simbahan, bulwagan ng munisipyo, tribunal o paaralan at pampublikong pamilihan. Isang layout na patuloy na tumutukoy sa sentro ng bayan ng Kalinog ngayon. Noong 1763, opisyal na idineklara ang Kalinog bilang pueblo bayan ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Pero alam niyo ba mga kaibigan kung ano ang kultura sa lugar na ito? Ang Hinurugyao Suguinaunon Festival na ginaganap taon-taon mula Enero 24 hanggang Pebrero 2, ipinagdiriwang nito ang katutubong kultura ng mga Panay Bukidnon na may pagtuon sa epekto ng hinilawod at tradisyonal na pagkukwento, pag-awit at sayaw. Ang festival ay isang makulay na 10 araw na kaganapan na nagpapakita ng mayamang kasaysayan at kultural na pagkakinanlan ng munisipalidad na kadalasang ginaganap ng mga grupo tulad ng tribo Halaod.